Aloha. Palagi ako may naririnig habang naliligo at pakiramdam ko unti-unti na ako nababaliw. Para may konting context, nakatira ako sa isang maliit at luma ng apartment building. Normal na lang dito ang mga kakaibang ingay. Bigla na lang lumalangit-ngit ang mga sahig kahit walang naglalakad. Pumuputok ang mga pader kapag nagbabago ang temperatura. At sa tuwing taglamig, parang sumisigaw ang mga tubo na para bang may humihila ng mabigat na gamit alas stress ng madaling araw. Habang tumatagal, masasanay ka na lang at hindi mo na kinukwestiyon. Kaya noong unang beses ko yun narinig, binaliwala ko lang. Naliligaw ako noon at sa sobrang sarap ng mainit na tubig pagkatapos na nakakapagod na araw sa trabaho, habang dinig ko ang tuloy-tuloy na agos ng shower, may narinig akong ibang tunog. Mahabang kalansing na kumikiskis na parang bakal. Eksaktong tunog ng pagbukas ng front door ko. Napahinto ako. Parang may umuwi lang na kapitbahay. Sobrang nipis kasi ng mga pader dito kaya kadalasan alam ko kapag may pumapasok sa katabing unit. Tapos may isa pa ako narinig. Mahinang tunog ng mga yabag. Parang nakayapak. Dahan-dahan. Isa-isa. Parang sinasadya ang bawat hakbang. Pinatay ko ang shower at sumigaw ako. Hello? Wala. Walang yabag. Walang langit-ngit. Kahit yung normal na pag-ungol ng mga lumang building habang umuuga ang mga materyales nito, wala din. Medyo nahiya pa ako sa sarili ko. Lumabas ako ng shower at binalot ang sarili ko ng tuwalya. Kung may tao talagang nakapasok, hindi ako mananatiling naliligo. Nagpunas ako agad, nagsuot ng sweatpants at t-shirt, saka dahan-dahang lumabas ng banyo. Walang tao. Una kong chinek ang sala. Kalahating inaasahang may makikita akong estrangherong nakaupo sa sofa ko. Wala. Pati kusina. Wala. Pati kwarto. Wala rin. Sinilip ko pa pati ang mga lugar na halos imposibleng may magtago. Sa ilalim ng kama, sa loob ng cabinet, pati banyo chinek ko ulit. Wala talaga. Ganon din ang front door. Nakalock pa rin ang deadbolt at nakakabit pa rin ang chain lock. Imposibleng may nakapasok. Napatingin lang ako roon ng ilang segundo. Kung may pumasok man, siguradong hindi siya lalabas sa front door. Papalagpasin ko na lang sana ang lahat at isisisi sa pangit na acoustics ng building nang may mapansin ako. Yung maliit na ceramic bowl na nasa lamesa malapit sa entrance, nasa sahig na. Nakahiga lang ito sa tabi ng pader. Napakunot noo ako bago ko ito pinulot at ibinalik sa dati nitong pwesto. Sa coffee table kung saan karaniwang nilalagay ang mga susi ko. Matagal na ang bowl na yon doon. Kulay beige. May maliit na basag sa gilid. Pangit pero hindi sapat na pangit para itapon. Inisip ko noon na naiwan lang yon ng dating tenant. Sige, baka bumalik lang yung multo para kunin yung bowl niya. Pabiro kong sinabi sa sarili ko. Napangiti ako. Pero kung babalikan ko, sana pala mas sineryoso ko yung biro na yon. Sunod kong chinek ang lahat ng bintana. Lahat sarado. Nakalock pa rin ang mumurahing latches. Wala ring gasgas ang mga frame. Sa huli, natawa na lang ako. Hindi dahil nakakatawa yung sitwasyon, kundi dahil nahihiya ako sa sarili ko. 10 oras ako nagtatrabaho. Hindi ako nag-lunch. Pag-uwi ko, diretso agad ako sa shower. Pagod lang ako. Luma ang building. Manipis ang mga pader. At minsan, kakaiba talaga ang ginagawa ng umaagos na tubig sa mga tubo. Malamang kapitbahay ko lang yung umuwi. Tapos, pinunan na lang na utak ko ang mga kulang na narinig ko. Sapat na ang paniwanag na yon para makalimutan ko ang nangyari. Hanggang sa sumunod na gabi. Pareho lang ang routine. Uwi, hagis ng bag at susi sa sofa, diretso sa shower. Pagkatapos uminit ng tubig, pumasok ako at hinayaang mawala ang sakit na mga braso at binti ko. Sa loob ng ilang minutong iyon, tahimik, payapa, hanggang sa narinig ko uli yung pamilyar na tunog. Mahabang langit-ngit ng bakal. Front door ko na naman. Pumikit ako at napabuntong hininga. Nope, hindi ako lalabas. Siguro umaasa akong kung ano man ang nasa labas. Narinig ako. 1 segundo lang ang lumipas. Narinig ko uli ang mga yabag. Mas mabilis na ngayon.
Mula sa front door, papuntang kusina, isang hakbang at isa pa at isa pa. Hindi ko alam kung bakit, pero inabot ko ang gripo at pinatay ang tubig. At sa mismong sandaling ginawa ko yun, tahimik. Walang papalayong yabag, walang humihinang tunog, wala. As in, wala. Naghintay ako. 30 segundo, naging 1 minuto, naging 5. Lumabas ako, nagpunas, nagbihis. Pagkatapos, hinalughog ko uli ang bawat sulok ng apartment. Wala. Eksaktong pareho pa rin ang lahat maliban sa bowl. Nasa gitna na ito ng hallway. Isang talampakan ang layo mula sa pwesto neto sa coffee table. Kailangan ko na talaga na mas mahabang tulog. Bulong ko sa sarili ko. Pinulot ko uli ang bowl. Ibinalik sa mesa. Ang ironic lang, halos hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kaya kong bigyan ng paliwanag ang tunog ng pagbukas ng pinto o kahit yung mga yabag. Pero yung bowl, wala talaga. Kahit anong isip ko, wala akong makitang matinong paliwanag kung paano ito napunta sa hallway. Pagsapit ng umaga, halos nakumbinsi ko na ulit ang sarili ko. Baka nasipa ko lang ng hindi ko napapansin. Baka nailipat ko habang naglilinis ilang araw na ang nakalipas at mali lang ang naaalala ko. Ganon naman talaga minsan ang memorya. Pero kahit ganon, may kung anong bumabagabag pa rin sa akin. Hindi naman sa naniniwala akong minumulto ako, pero sapat na para gusto kong mapatunayan na tama ako. Kaya pagkatapos ng trabaho ng gabing yon, nagdesisyon akong gumawa ng isang maliit na eksperimento. Binuksan ko ng todo ang gripo sa banyo. Pagkatapos, lumabas at nagtago ako sa kwarto. Umaasa akong kung ano man ang nakapasok sa apartment ko, magpapakita ito. Naghintay ako. 1 minuto, 2, 3, wala. Walang langit-ngit ng bakal, walang yabag, walang pintong bumukas. Tunog lang ng tubig na tumatama sa lababo. O kita mo, napabaliw ka lang talaga, sabi ko sa sarili ko. Pakiramdam ko ang tanga ko dahil pinaniniwalaan ko pang may mali. Napangiti ako habang inabot ang pinto sa banyo at pinatay ang gripo. Sa isip ko, tapos na, solved na ang lahat. Dapat sapat na ang eksperimento. Pero hindi. Kinabukasan, nag-overtime ako sa trabaho dahil tinapos ko ang mga papeles na ilang araw ko nang ipinagpapaliban. Pagsapit ng oras ng uwian, 20 minutes na akong late para sa date ko. Excited pa man din ako buong linggo. Ang huli kong gustong gawin ay tumayo sa banyo at isipin kung nagkakaroon ba ng sariling isip ang apartment ko. Inihagis ko ang bag ko sa sofa. Hinubad ang damit pang trabaho at dumiretso sa shower. Hindi ko man lang naalala ang eksperimento hanggang sa narinig ko ulit ang tunog, ang front door, yung mabagal na tunog ng bakal, tapos mga yabag, nakayapak, sunod-sunod, napamura ako ng mahina. Shit, not tonight. Inabot ko ang gripo at pinatay ang tubig. Tahimik. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa bathroom counter. Napatalon ako. Kahit sinasabi ng buong katawan kong huwag akong lumingon. Kinuha ko pa rin. Running late? Is everything okay? Cancel ba natin yung date? Wala pang 2 segundo ang ginugol ko sa pagbabasa. Mabilis ako nag-type. Sorry, papunta na ako. Pagkatapos, ibinalik ko ang phone sa counter. Pagkatingala ko, bukas na ang pinto ng banyo. Hindi naman nakabuyan-yang. Mga 3 o 4 na pulgada lang ang pagkabukas. Pero sigurado ako kaninang sinarado ko yon. Tinitigan ko ang maliit na siwang. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka nakalimutan ko lang talagang isara ng maayos. Luma ang apartment ko. Tabingi ang mga bisagra. Minsan kusang bumubukas sa mga pinto, di ba? May ilaw pa sa hallway mula sa lamp sa sala. Naalala ko nakatitig lang ako ng manipis sa guhit ng manipis na ilaw. Naghihintay. Hindi ko rin alam kung ano ang hinihintay ko. Siguro na gagalaw uli yung pinto, pero may ibang gumalaw. May kung anong dumaan sa likod ng siwang. Isang pisap mata lang.
Maputla, payat, at nawala bago pa ako makapag-focus. Tapos may narinig akong tunog na hindi ko malilimutan. Click. Parang may nagpatay ng switch ng ilaw. Namatay ang ilaw sa hallway. Nilamon ng dilim ang siwang sa ilalim ng pinto. At ilang segundo, tunog lang ng shower ang naririnig ko. Halos kusa nang napunta ang kamay ko sa gripo. Pinatay ito. Tahimik. Sarado uli ang pinto ng banyo. Halos naging normal ang natitirang gabi. Napansin ng kadate kong tahimik ako. Sinabi kong pagod lang ako sa trabaho. Hindi siya nangulit. Pagkatapos namin mag-dinner, dumiretso kami sa bahay niya. Sa ibang gabi, siguradong matutuwa ako noon, pero hindi sa pagkakataon na ito. Pinilit kong huwag isipin ang apartment ko, ang banyo, ang pinto. Sa huli, nakatulog ako doon sa bahay niya. Suot pa rin ang damit ko. Nakahiga sa gilid ng kama niya habang may tinitignan siya sa phone. Maya-maya, pinatay na niya ang ilaw. Naalala kong naisip kong umuwi na lang. Matulog sa sarili kong kama, pero hindi ko magawang harapin ang isa na namang gabi sa apartment na yon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatagos sa blinds. Sa loob ng ilang segundo, parang normal ulit ang lahat. Hanggang sa maalala ko na wala pala ako sa bahay. Patay ang phone ko sa sahig sa tabi ng kama. Mahimbing pa rin natutulog ang kadate ko. Dahan-dahan akong umupo. Ayokong magising siya. Pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi. Halos nakumbinsi ko ang sarili kong stress lang ang lahat. Puyat, pagod, masamang linggo lang. Tapos nakita ko. May isang bagay sa ibabaw ng bedside table. Isang maliit na ceramic bowl. Kulay beige. May maliit na basag sa gilid. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.